Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin po sa patuloy na pag-join and rejoin sa aking nasa sakupan. Shout out po sa iyo, Baron, JV, Donsel. Salamat rin po sa inyong lahat. Mag-random shout out po tayo ngayon mga kaalyansa, mag-comment lang po kayo ng mga gustong ninyong ipa-shout out. Shout out sa inyo aking mga kaalyansa, huhusay ninyong lahat. Salamat ng sobra-sobra. Ang nakaraan, sa pagdating ng ating bida sa Crimson Flame Tower, napalaban ito ng husto sa kay Delmoth na isang 7th Circle Mage. Sobrang lakas ng kalaban, pero talagang sadyang halimaw na ang taglay na lakas ng ating bida, kaya nagawa niyang mapatay sa huli ang kalaban. Kaya lang bago nagtapos ang kabanata, may isa na namang nagbabaadya na digmaan o laban ang paparating sa ating bida, dahil makakalaban nito ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran. Pagpapatuloy, ang eksena ay agad na dinalaya tayo sa kapital, na kung saan ay nagkakagulo ang mga royalista sa lugar na ito sa mga balitang nakarating sa kanila sa ginawa ni Ghislaine. Heto na nga, ang isang ito ay sumisigaw na sa galit sa pinaggagawa ng ating bida. Nasaan na ba ang pasaway na batang Count Fenris na iyon, anong pinaggagawa niya? Pinatay niya ang batang kamahalan ng kanluran na si Martin Roderick, tapos pinatay rin niya ang Tower Master na si Delmoth, galit na sabi nito. Kainis talaga, ang isang iyon ay masyadong ginulo na ang buong kaharian, tapos hindi man lang siya nagpapakita sa kapital, sabi naman ng ingat yaman na nasa tabi nito, huminahon ka lang, hindi ba ang pagkamatay ni Martin R ay resulta ng formal na duelo nilang dalawa? Tanong nito. Dito ay nagsalita na rin itong si Rosalind, sabi nito, ang Tower Master naman na si Delmoth ay tauhan ni pamilya ng Duke, at sa utos ni Duke Delphine, sinubukan niyang ubusin at burahin ang buong Flame Tower at ang Fenris, na-confirm natin ito sa pamamagitan ng track records kay Count Desmond, at sa mga dokumentong nakalap natin sa Magic Tower. Dagdag pa ni Rosalind, sapat raw ang dahilan kung bakit kailangang patayin si Delmoth, kaya lang nagalit ang Marquess Macquarie. Kahit anong sapat na dahilan pa raw iyon, hindi raw maganda na lalong galitin ang angkan ng Delphine sa mga ganitong pagkakataon, na itong si Marquess Branford naman ay tahimik na naman at iniisip kung anong nasa isipan ng ating bida, dahil tama ang sabi ng Marquess Macquarie, sa ginagawa ni Ghislaine ay mapapabilis lang ang Civil War. Dito ay talagang bumibilis rin ang tibok ng puso nito sa tuwing naiisip ang ating bida, dahil talagang pag may balitang dumating patungkol kay Ghislaine, halos baliktere na ang buong kaharian ng Luthania sa mga ginagawa ng ating bida. Dagdag pa ng isang ito na talagang nag-aalberto na sa galit, napaka-walang utang na loob ang isang ito. Hindi man lang iniisip na napakalaking grasya na ang nabigay natin sa kanya, pinalaki siya at binigyan ng pangalan, tapos ngayon ganito gagawin niya, sa tingin ba niya magagawa niya ang lahat sa mundong ito ng sarili lang niyang gusto? Kailangan na talaga nating arestuhin ang batang iyon, at ipatapon sa bilangguan, baka sa susunod ang hari na ang patayin niya, sabi nito na inis na talaga kay Ghislaine. Ang matinding emosyon sa silid na ito ay pansamantalang natigil, nang magbigay ulat ang dalawang bantay na ito na dumating raw si Count Fenris o ang ating bida sa kapital, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ng mga taong naririto sa loob ngayon. Damilat na ang isang ito, tahimik, at nag-aantay rin sa mga paliwanag na dapat ipaliwanag ng ating bida sa mga nangyari, sabi nito, papasukin siya, mariing utos nito. At heto na nga, dahan-dahan lang naglalakad ang ating bida papasok ng silid ng Marquess, isang hakbang ng nilalang na. Puno ng kumpiyansa na walang kinakatakutan. Ito na nga ang ating bida, seryosong naglalakad papasok sa loob, taas noo, nakakuyom ang mga kamao, na para bang mananapak pa ata ito sa loob, pero hindi, nagpapakita lang ito na talagang puno siya ng kumpiyansa sa lahat ng hakbang na ginagawa niya. Sabi nito, magandang umaga sa inyong lahat, naririto na ako, si Ghislaine Fenris, lubos na bamabati sa inyo, naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat, nakangiting sabi nito, na parang nang iinis pa talaga. Agad na tumayo ang Marquess na tagapamahala ng hukbo ng kaharian, walang hiya ka, tignan mo nga naman naririto na ang demonyong pinag-uusapan natin, sakto ang dating mo, ipapadala na kita sa interrogation room at ipapatapon sa bilangguan, galit na sabi nito. Agad namang tumayo si Rosalind, nagmamadaling lumapit sa ating bida. Nabalitaan ko na napakatindi ng laban mo sa isang 7 Circle Mage na si Delmoth, kamusta,
may masakit ba sa iyo? Okay lang ako, salamat sa pag-aalala mo mahal na binibini. Lumapit rin si Aylesbury, ngayong naririto ka na rin naman, umupo ka muna, may bumabagabag ba sa iyo? Tanong nito, sabi naman ng Ingat Yaman, kung may mga problema ka sa mga pamamalakad magsabi ka lang kahit anong oras, susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Ang galit naman na si Macquarie ay naiwan na lang sa isang tabi, mga plastic, sabi nito. Kaya lang ang kaingayan nila ay binasag ng Marquess Branford, sabi nito, ang hirap mong hagilapon ngayon, mukhang marami kang pinaggagawa. Sabi nito na may pahaging sa ating bida. Dagdag pa ng isang ito na may matalas na tingin, marami kang kailangang ipaliwanag sa akin, sabi nito na puno ng banta ang tono ng tinig at tinginan ng mga mata. Kaya lang isang ngiti ang pinakita ng ating bida, at nagsabi, syempre naman, sambit nito sa Marquess, na talagang walang kinakatakutan itong ating bida. Kaya lang bago magpaliwanag si Ghislaine, may surprise ito sa Royalista at sa Marquess Branford. Sabi nito, bago ako magkwento may kailangan muna akong ipakita sa iyo. Agad na sumunod si Marquess Branford at ang anak nito na si Rosalind, kasabay ang ilang leader ng Royalist faction. Dito ay tumambad sa kanila ang napakaraming kargamento na daladala ng ating bida, at mga tauhan na siyang nagbababa ng Jima kagamitang handog ng ating bida. Naririto rin sila Gillian na namumuno sa pagbababa ng mga kargamento, sabi nito, bilisan ninyo, ibaba lahat ng mga kagamitan sa lugar na iyon, utos nito, na makikita natin na napakaraming mga runestone ang naririto ngayon, at may mga mamahaling potion rin na daladala ang ating bida. Nang makita ng kulaong na ito ang nasa paligid, parang tumigil ang kanyang mundo. Ano ang mga bagay na ito? Sabi niya na talagang hindi makapaniwala. Iyon ay dahil, hindi lamang mga runestone ang naririto ngayon, kundi napakaraming pagkain, mga halamang gamot, ay mga armor at kagamitang pangdigma. May mga armor rin na matataas ang kalidad ng mga materyales na ginamit na gawa ng mga dwarf, at ang mga runestone ay napulido na rin, kasama pa ang mga pinakamatataas na uri ng mga potion. Dito ay agad na yumukod ang ating bida ng bahagya, at nagsabi, ang lahat ng ito ay handog ko sa bawat isa ng Royalist faction, paliwanag ng ating bida, parang suhol pero hindi, parte lang rin ito ng plano ng ating bida. Agad na nagsalita si Aylesbury, sabi nito, kahanga-hanga ito, napakarami, ang ganyang karaming mga kagamitan at supply ay sapat na sa kaharian sa loob ng isang taon, hindi lamang ang bilang, kundi ang mga kalidad ng mga iyan ay hindi matatawaran. Natahimik ngayon ang Marquess Branford, dahil may kung anong pumapasok sa isipan niya na iba sa mga nakikita ng mga kasama. Si Rosalind naman ay napaibig na naman ng husto ng ating bida, kamahalang Ghislaine, sambit nito na namumula-mula. Paangpis ni habang nakatingin sa ating bida na may mapundi na mga mata. Bago makapagsalita si Ghislaine may isang mapagpanggap ang umakbay sa kanyang balikat, na nagpabago sa hangin. Ayun na nga, itong si Marquess Macquarie ay biglang naging pabor sa ating bida nang makita ang napakaraming regalo ni Ghislaine. Sabi nito, kung may kailangan ka, sabihin mo lang kapatid ko, kahit ano pa iyan, kailangan mo ng hukbo, kagamitan, pagkain, kahit anong hilingin mo ibibigay ko, sabi ng demonyong ito, na si Ghislaine naman ay nagtaray ang mata nito sa isang ito. Dito ay nagsimulang magsalita si Marquess Branford, na binitawan naman siya ni Macquarie. Sabi nito, sinasabi mo ba na ang lot ng ito ang dahilan kung bakit ka naging busy ng mga nakaraang araw, tapos ibibigay mo lang sa amin itong lahat ng libre ng ganun-ganun lang? Tanong nito, nasabi naman ng ating bida, ang lahat ng ito po ay aking handog sa inyo sa lahat ng mga kaguluhan na hatid ko sa inyo sa mga pinaggagawa ko. Kaya lang biglang pinutol ni Marquess Branford si Ghislaine, sabi nito, kaya lang. Para sa akin, ang lahat ng mga ito ay parang sinasabi mong paghahanda ito sa isang paparating na dimalakan digmaan. Sambit ni Marquess Branford, na ang mga mata ay napakatalas. Nang banggitin ang digmaan, agad nilamag ang mga ito, ano? Digmaan, bakit may digmaan na naman? Sabi ng mga ito na talagang allergic sa digmaan. Dito ay wala nang nagawa pa ang ating bida, talagang wala siyang maitatago kay Marquess Branford, dahil talagang napakatalas nito, at alam ang kanyang mga hakbangin. Sabi pa ng Marquess, tama nga ako, ipaliwanag mo sa akin ang mga nasa isipan mo, sabi nito sa ating bida nang hindi na nagalit,
tanda na talagang tiwala na ito sa mga plano at mga ginagawa ni Ghislaine, kaya lang nais munang malaman ng Marquez kung bakit napilitang patayin ni Ghislaine si Martin R. Hindi makapaniwala si Ghislaine na iyon ang unang tanong sa kanya ng Marquez, kaya natahimik ito, dahil magaling talaga itong si Marquez Branford na makita ang pinakamahalagang parte sa mga ginawa niya. Dito ay nagpaliwanag na ang ating bida, sabi nito, pinatay ko siya dahil isa siya sa magiging malaking hadlang sa atin, hadlang. Bakit hadlang? Tanong ng Marquez na naguguluhan. Sabi pa ni Ghislaine, alam naman po ninyo na hawak niya ang malaking kaba ng bayan, ay ang mga buhay na Marquez Roderick ng Kanluran ay kaalyado ng mga kalaban nila Duke Delfin. Sa oras na magsimula ang Civil War, ang Drake Mercenary Group na hawak ni Martin R. ay magiging malaking banta sa atin. Dito naman ay naunawaan na ni Marquez Branford ang ginawa ng ating bida, dahil tama nga naman, hawak ni Martin R. ang napakalaking bilang ng mga mercenary na hindi nila pwedeng ipagwalang bahala na lang. Sabi pa ni Ghislaine, ang plano ko ay ang bawasan o pabagsakin ang kanilang kapangyarihan, na may dinudukot pa ang ating bida na dokumento sa loob ng kanyang kasuotan na kailangan niyang ibigay sa Marquez. Matapos makuha ang nasabing dokumento, agad niya itong iniabot sa Marquez para makita at mabasa ang nilalamang nito. Kinuha ito ng Marquez, at naguguluhan sa kung anong nilalaman ng dokumentong ito na binigay sa kanya ng ating bida. Sabi naman ni Ghislaine, nasa loob niya ng listahan ng lahat ng mga pinaggagawa ng angkan ng Delfin, at mga tauhan nila na naririto sa capital at iba't iba pang lugar, kaya nagulat itong si Marquez Branford. Dahil napakalaki at mahalagang bagay itong papel na ito na binigay ng ating bida, dahil ito ang bagay na wala sila, alam nila na may mga traidor sa kapital, pero hindi nila matukoy kung sino-sino pa ang iba, pero dahil sa papel na ito, may sapat na silang ebidensya para kumilos. Agad nang ang sinuri at binasa ito ni Marquez Branford, may mga bagong pangalan, at ang iba ay pamilyar na siya at may mga matataas na pangalan na maimpluwensya rin ang nasa listahan ng mga kawatan na may kinalaman sa flood control budget, ay listahan ng mga dapat sibakin sa kaharian. Hindi makapaniwala si Marquez Branford, marami-rami na rin silang Naval Ace sa kaharian, pero hindi niya inaasahan na marami pa ring naiwan na hindi niya alam, at ang iba ay talagang may matataas na pangalan na malayang kumikilos sa capital. Sabi ni Ghislaine, ang investigasyon na ginawa namin ay masyadong naging matagal dahil kailangang maging sigurado ang aming mga hakbang, pero huwag kang mag-alala, malinaw lahat ng nakasulat dyan. Naririyan na rin ang mga pruweba na magtaturo sa kanilang mga kasamaan, naririyan ang Merchant Guild, mga brokers na patong-patong ang purisyento na kinulimbat nila, mga mersenaryo, at may ilan na sobrang lapit sa ating faction na anumang sandali ay maaari na tayong baliktarin. Sabi pa ni Ghislaine, nag-aantay lang sila na magsimula ang Civil War, sa oras na magsimula ito, sila ay magiging lason sa loob natin, na unang sasaksak sa iyong likuran para ubusin ang hukbo rito sa capital, babala ng ating bida, na isa lang ang gustong iparating nito, patayin kaagad ang mga traidor, unahan sila bago pa tayo maunahan. Dito ay napapaisip ito ng husto sa mga sinasabi ni Ghislaine, napakalinaw lahat, walang tapon ang mga impormasyon, at ang plano ay talagang tumpak. Hindi pa rin nagsasalita ang isang ito, na para bang nag-aalinlangan, dahil ang balak na gawin ng ating bida na lubos niyang nauunawaan ay hindi basta-basta pwedeng gawin ng ganun-ganun lang, dahil nangangahulugan iyon na sila ang magsisimula ng Civil War. Dito ay nakikita kita ni Ghislaine na hindi kaagad makapagsalita si Marquez Branford, na para bang nahihirapang banggitin ang kanyang nais mangyari. Dahil doon, si Ghislaine na ang nagsalita, sabi nito, Marquez, sa oras na mangyari ang Civil War, mas maigi po na tayo ang maunang umatake sa kanila nang hindi sila handa, na ikinagulat naman ng Marquez sa tahasang sinabi ng ating bida. Dagdag pa ni Ghislaine, sa totoo lang nagsimula na po ang Civil War nang hindi ninyo nalalaman, sabi nito ng malinaw para kumilos na kaagad ang Royal Faction sa kapital bago pa sila maunahan ng kalaban. Dahil dito nagkatitigan sila ng matalim ng ating bida, iyon ay dahil isa itong hakbang na hindi pwedeng baliwalain. At titig na titig rin itong Marquez kay Ghislaine, iyon ay dahil sinusukat niya kung hanggang saan siya makikinig sa plano at kagustuhan ng ating bida. Kaya lang habang nakatingin siya sa ating bida, talagang walang makita na pagsisinungaling, pagpapanggap sa mga mata ni Ghislaine,
ito ay puno ng determinasyon sa mga dapat gawin. Bagay na naintindihan ng Marquez, kaya muli siyang tataya sa mga nais na gawin ng ating bida, dahil wala pang plano o hakbang si Ghislaine na nasira sila, kundi laging napapabuti ang kaharian sa mga ginagawa ng ating bida. Lumipas ang mga oras, at sumapit ang gabi, dito sa kapital ay tahimik ang lahat, walang kaalam-alam ang lahat sa mga magaganap. Ang lugar na ito sa kapital ay ang madalas daanan at puntahan ng mga mangangalakal, dito rin madalas maganap ang lahat ng transaksyon. Ang isang ito na master ng Kellia ng Merchant Guild na si Jeffrey ay nagulat sa sumalubong sa kanya, hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon. Ayun na nga, naririto ngayon si Rosalyn, dala ang mga kabalyero ng kanyang ama para dakpin at tapusin ang mga paghahari ng mga traidor sa kapital. Sabi ni Rosalyn, ang lahat ng transaksyon ng Royalist faction ay magtatapos na sa araw na ito. Nagalit si Jeffrey, bakit? Anong ibig sabihin nito? Pagtatakang tanong nitong lalaking ito kay Rosalyn, sabi pa ni Rosalyn, ang Marquez Branford ay kukunin lahat ng ari-arian ng Merchant Guild, paliwanag ni Rosalyn. Nang manlalaban sana ang mga traidor, agad na kumilos si Rosalyn, bilis dakpin sila at sundin ang utos. Masusunod po, sabi ng mga kabalyero, na nagmamadali na ang mga ito. Kampiskahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian, galing sa nakaw ang mga iyan, sabi ni Rosalyn, na isa-isang ang pinagkukuha, at pinagdadakip ng mga kabalyero ang mga ari-arian ng Merchant Guild. Lahat ng manlalaban ay tapusin, utos ni Rosalyn, na ang isang ito ay sumisigaw sa galit. Anong klaseng pagtataksil ito? Ang Merchant Association ng Capital ay hindi mapapalampas itong inyong ginagawa. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng merchant sa Capital, at mga maharlika ay tatalikod na sa Royalist faction, pagpapanggap pa ng isang ito na nagawa pang manakot. Sabi naman ni Rosalyn, sige lang, gawin mo ang gusto mo, na ikinagulat naman nitong si Jeffrey, kasi hindi natakot si Rosalyn, na para bang talagang alam na ang kanilang mga kasamaan. Sabi pa ni Rosalyn, naparito kami para dakpin at tapusin ang mga aso ng pamilyang Delphine, sambit nito, para linawin na ang dahilan ng kanilang mga kilos ngayon. Nang banggitin iyon ni Rosalyn, dito na natauhan ang isang ito, nagalit, nanlisik ang mga mata, hindi makapaniwala na nahuli na sila, at nalaman ang kanilang mga tinatago. Kaya agad nitong hinugot ang kanyang espada, walang hiya, ang bilis naman ninyong nalaman, sabi nito, na nagmamadaling patayin si Rosalyn, sabi pa niya, bago ninyo ako mapatay, isasama kita sa kabilang buhay. Kaya lang mahina pala ang makong na ito, parang yung kilala kong aso sa gobyerno natin, wala namang bitaw, agad siyang sinaksak ng espada ng mga kabalyero sa katawan, dahilan para maging duguan ito, at agad na mabawian ng buhay. Dito nga ay lumitaw na tunay na kulay ng mga Merchant Guild, dahil nga sa nahuli na sila. Wala na silang iba pang dapat gawin kundi ang manlaban na, dahil mamamatay rin naman sila. Hindi lamang iyon, dahil kumilos na rin ang iba pang taga-Royalist faction para tapusin ang lahat ng mga traidor sa kapital o mga aso ng angkan ng Delphine, para mapanatili ang kaayusan sa kapital, at maalis ang lahat ng mga anay sa lugar na ito. Habang nagaganap ang lahat ng iyon sa kapital, itong si Marquez Branford ay nakatingin lang sa labasan, at alam niya na nagaganap na ang Civil War, at sila ang nagsimula nito sa utos at plano ng ating bida. Dito ay muli niyang naalala ang dating kaibigan na si Delphine, Earnhardt, dahil ang matagal nang nais mangyari ng dating kaibigan ay nagaganap na. Sabi nito, ang matagal mo nang gustong mangyari na Civil War, heto sinimulan ko na, sambit ni Marquez Branford. Hindi nga nagtagal, sa isang buong magdamag lang ay talagang napatay, nawasak o nabura ng Royalist faction ang lahat ng anay sa kapital, mga aso, o traidor sa Royalist faction. Kailangang kumilos kaagad nila Marquez Branford, dahil kung hindi sila makikinig sa plano ng ating bida, at naumahan sila ng kalaban, tiyak na mauubos ang pangkat ni Marquez Branford. Sa kabilang lugar naman, sa hindi malamang lugar, may dalawang tao ang naglalakad, may dalawan ulo rin ng ahas ang makikita sa daanang ito. Dito nga ay may dalawang nilalang rin ang naglalakad, ang pinakamalakas na swordsman sa Luthania at si Raul Joseph, ang tauhan ni Duke Delphine. Dahil sa sinira ng ating bida ang plano ni Raul, ang pagpatay kay Delmoth na isa sa mga alas nila, kailangan ng kumilos nitong si Raul. Dito ay nahinto ito sa kanyang paglalakad, iyon ay dahil nakita niya ang hindi inaasahang tao,
na tutulong sa kanila ngayon para linisin ang mga kalat o sagabal sa kanilang mga plano. Dito sa unahan, may kung anong figure sa bato na may lumalabas na tubig sa mga mata ng nilalang na ito, at sa ibaba naman ay may isang taong nakatayo sa gitna ng tubig, nakakulay puti ang isang ito, at may hawak ring. Parang tungkod. Parang si Morel ito ng Hunter x Hunter, sabi nito, talaga nga naman Raul, parang napakaraming problema ngayon ang nag-albasan sabi nito ng may paninisi. Laviere, sambit nito sa pangalan ng lalaking hindi niya inaasahan na makikita niya rito, sabi niya, sinong mag-akala na ikaw na ang pinadala nila rito sa akin, sabi nito. Sabi naman ni Balzac, ang mga buwisit na royalistang iyon ay naunang umatake. Ang napakalaking bilang ng informant natin sa capital ay binura nilang lahat ng isang gabi lang. Sabi naman nitong si Laviere, royalista talaga ang may gawa. Si Branford ay hindi ganong uri ng tao sa pagkakakilala ko, sabi nito, na tingin niya na iba ang may gawa noon. Sabi naman ng isang ito, hindi nga siya, pero si Ghislaine na isa sa tauhan niya, sambit nito, na malinaw kay Balzac na kagagawa ng ating bida ang pagpaksa sa lahat ng mga tauhan nila sa capital. Sabi pa nitong si Raul, buwisit na iyon, siya rin ang pumatay kay Delmoth, galit na sabi ni Raul. Na ngayon si Laviere ay natahimik, dahil para mapatay ang isang Seven Circle Mage ay hindi basta-basta, na nangangahulugan lang na ang kanilang kalaban ay talagang isang mahusay at malakas na nilalang. Kaya lang ang isang ito ay ginanahan, bahagyang ngumiti, at umilo ang kanyang mga mata, tanda na talagang isang laban ang magaganap na naman. Sabi ni Laviere, kung ganun na ang mga nangyayari, kailangan na nating madaliin ang dapat gawin ng mas maaga sa tinakdang oras, buksan kaagad ang rift sa lalong madaling panahon, sabi ni Laviere. Nang marinig ito, nagulat si Raul, dahil ang itinakdang araw para sa pagbukas ng rift ay napakalayo pa, bakit raw kaagad bubuksan ng napakaaga? Ang rift ay isang dimensional door kung saan lalabas ang iba't ibang uri ng halimaw na siyang sisira sa mundo. Sabi naman ni Laviere, hindi nga maganda na buksan kaagad ito, pero hindi pwede na uupo lang tayo at walang gagawin, sabi nito, na dahan daw ang naglalakad sa tubig patungo kay Raul. Sabi pa ni Laviere, si Delmoth ay patay na, unang umatake ang Royalist faction, at may isang hadlang ang lumitaw ngayon sa ating harapan, kung ganun na ang mga nangyayari, kailangan na nating alisin kaagad sa lalong madaling panahon ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kilala ni Balzac kung sino ang tinutukoy ni Laviere na pangunahing kalaban na dapat nang mamatay. Nakalapit na ng harapan si Laviere kay Raul, sabi nito, ako na ang bahala sa isang ito. Ako na ang papatay sa kanya, sabi naman ni Raul, ano? Ikaw na talaga, tanong nito. Humawak si Laviere sa balikat ni Raul, isang hawak na talagang may lamang mga mensahe kung gaano kaina si Raul. Humakbang kaysa si Laviere, sapat para magpantay sila ng bahagya, sabi nito, kung ginagawa lang sana ng isa dyan ang maaayos ang kanyang trabaho hindi ko na sana kailangan pang kumilos. Dahil doon, agad kumunat ang noo nitong si Raul, inis na inis sa salitang sinabi ni Laviere sa kanya, iyon ay dahil kilala si Raul na isang tactician, isang matalinong strategist na hindi pa natatalo, kaya lang laging sira ang plano niya sa ginagawa ng ating bida. Sabi pa ng isang ito, mag-focus ka na lang sa paghahanda ng mga sakripisyo para mabuksan na ang Dimensional Rift, nakangiting utos nito kay Raul. Dagdag pa ni Laviere, ako na mismo ang personal na papatay sa mga nilalang na siyang haadlang sa dakilang plano ng Salvation Sect. Walang hiya, heto na, nakita na natin ang isa sa mga miyembro ng Salvation Sect, ang dahilan kung bakit magkakaroon ng malaking kaguluhan sa kapital na muntik pang ikamatay ni Marquess Branford. Sa mga nakabasa nito sa novel, sa wakas nakita na natin ang mga kalaban na Salvation Sect. Marami-rami ang kahaharapin ng ating bida, ang pinakalakas na swordsman sa kanluran, ang Dimensional Rift at si Laviere ng pangkat ng Salvation Sect, ano kayang hakbang ang gagawin ngayon ni Ghislaine? Abangan!